Magandang araw mga katribo. So for today's video ay maaga nga ako naglibot-libot dito sa bakura namin at dahil nakabakasyon nga ako, sasamantalahin ko na yung pagkakataong ito. So bukod nga sa mga silit mga saging na nakatanim dito at sa di kalayuan ay may napansin akong prutas na maraming bunga. So syempre nga hindi ko papalagpasin yung pagkakataong lapitan ito. So ano pang ang hinihintay ko? Pasko katatapos lang ay di let's go. So agad ko nang pinuntahan ang puno ng prutas na natanaw kong maraming bunga. At ganito nga ang paligid nito. May nakatanim na saging, meron ding lemongrass at may mga puno sa paligid nito. So ang area ngang ito ay sa amin at ang pagitan nga na ito ay sa aking mga kamag-anak. So wala na tayong maraming mekos-mekos at ito nga pala yung puno ng prutas na tinutukoy kong maraming bunga. At ang puno nga ng prutas na ito ay rambutan. At habang nandito nga ako sa ilalim ng puno ng rambutan ay nakatingala ako sa napakaraming mapupulang bunga nito. Napawaw at sobrang manghang-mangha ako dahil sa hitik sa bunga ang rambutang ito. So inispatan ko nga ang bawat sanga ng rambutan at yung iba nga ay hinog na at yung iba ay hilaw pa. Pero mas marami na ngang hinog na at pwede na ngang pitasin o kunin. So bali ito nga yung mga sanga at puno nitong rambutan. Sakto lang ang laki ng puno at hindi gaanong kataasan. At dahil nga sa dami ng bunga nito, yung ibang hinog na rambutan ay nahuhulog na nga galing sa itaas. Tulad nga nito, kaya pinulot ko nga itong nahulog na rambutan. Chinek ko nga agad ang paligid ng rambutan na pinulot ko. At okay pa naman at mukhang kahuhulog lang ito. So tiningnan ko pa nga ang paligid at yung ibang ang nahulog na rambutan ay nabubulok na lang. Ay nako, sayang naman. Pero teka lang naman, bago kayo matakam at manghingi dyan, hindi nyo ba itatanong kung kaninong puno at sino ang nagmamay-ari nito? So bali nga ang puno ng rambutang ito ay nasa pagitan ng bakura namin ni Ate Hilda de Mesa Ortega at sila nga ang tunay na nagmamay-ari nito dahil pasok nga ito sa dust line ng kanilang lupain. Pero ganun pa man, kahit sino pang may-ari nito, gagawa ko ng paraan para makuha at matikman ko ang bunga nito. Magnanakaw yan. Kukuha lang ako, kayo naman. Total pasok naman yung mga sanga sa tapat ng bakura namin. Kaya makikibahagi ako dito sa bunga ng rambutan. Di ba puno? Sagot. Oo daw, charot. So dahil mataas nga yung bunga at hindi ko naman nabot kahit 7-footer ako, 7-footer, wag ka nang kumontra, oo na lang. At iniwan ko nga saglit itong puno ng rambutan para maghanap ng panungkit. At yung saglit nga lang, dala ko na ang panungkit at itong lagayan ng rambutan. At kunyari nga lang ako dito dahil ang totoo niya, pinagplanuhan ko na yan. Ala, seryoso ka dyan? Wala nang atrasan? Syempre wala. Pag gusto, gumawa ka ng paraan gamit itong panungkit at lagayan. Bida-bida yarn, pag nahuli ka talaga ng may-ari dyan, yari ka dyan. Wala nang atrasan to, laban na yan para sa rambutan. So agad ko na ngang ibinaba itong aking lagayan ng rambutan at hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at sinungkit ko na nga itong mga bunga ng rambutan. So bali hindi pa ako nagtatagal sa panunungkit nitong rambutan. Akalain mo magkakali agad itong aking panungkit ng rambutan. Diyos me, makisama ka naman. Wala na, sira na ang plano pero hindi ko yan susukuan. Pwede pa itong kaputol ng panungkit, laban na yan. Kaya ano pa nga ba, tuloy ang pagsungkit sa bunga ng rambutan. So pumwesto na nga ako at sa pangalawang pagkakataon ay titiyaking kung makakasungkit na nga ako nitong bunga ng rambutan. So sineryoso ko at pinaril ko na nga ang panunungkit nitong rambutan kahit ang mga paa ko ay pinapapak na nga ng langgam. Bantay sarado pala ng mga langgam ang rambutang ito. Kaya habang nanunungkit ako, yung paa ko naman ang pinagtutulong-tulungan nilang kabato. So pagkalipas nga ng ilang minuto sa aking pagsungkit ng rambutan, agad-agad ko naman pinulot yung bawat nasungkit ko ng mga rambutan. Sa tingin ko, hindi ganun karami ang aking mga nasungkit na rambutan dahil nahirapan niya ako dahil maiksi at naputol ang aking panungkit ng rambutan. So inipon ko nga muna itong mga nahulog na mga sinungkit kong rambutan. Pulang-pula nga ang mga kulay at ang lalaki nga nitong rambutan. So tiba-tiba nga ako dito at hindi ko na kailangang bilhin sa palengke. Kaya sandali lang at ilalapit ko nga ito sa inyo para makita nyo itong mga nakuha kong rambutan. O diba ang lalaki pero hindi pa dyan nagtatapos at titikman naman natin kung matamis ba ito o hindi. Ako lang pala ang titikim. Nood ka lang dyan. Sabihin ko na lang kung matamis o hindi. Ay syota ka. Ang tamis talaga. Ang sarap talaga pag libre. So bali ito na nga pala yung nakuha kong mga rambutan. May kasama pang dahon yan para maganda namang tingnan. So dahil dyan tapos na nga ang aking misyon at iuwi ko na nga itong mga nakuha kong rambutan. So uwing tagumpay at sa dami nga niyan, ewan ko na lang kung hindi ka mabusog niyan. So agad ko na nga hugasan dito sa bumba namin itong mga nakuha kong rambutan para kahit ngat-ngatin ko ay malinis naman. Pagkatapos ko ngang hugasan ito ay syempre ay uumpisahan ko ng magmukbang ng rambutan. So pumwesto na nga ako dito sa gilid. Mukbang time for the go. Uy, mamigay ka naman. Takaw mo dyan? Sige, yung may gusto, punta lang kayo dito. Share ko itong ninakaw ko. Charo. Alam po ng may-ari yan. Naniwala ka naman. Kaya halika rito. Mukbang tayo ng rambutan. Go.